Kabanata 36. Itinulak ni Zephyr ang Lightfoot sa limitasyon, pinilit niyang itoon ang kanyang nakakulong na galit sa mahusay na paggamit, ngunit sa ngayon, ang tanging nakikita niya ay pula. All the while Zephyr blamed himself, he blamed his carelessness in this situation. Bagamat hinayaan niya si Leia na manatili sa piling ni Lewis sa ilalim ng kanyang proteksyon, hindi ito magtatagal, may mga mata si Spock sa lahat ng dako, ang kanilang dalawa ay maaari lamang magtago. Bagamat alipin lamang ni Zephyr si Leia, siya ang pinakamalapit sa kanya sa isang aktwal na pamilya, siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi napigilan ni Zephyr ang kanyang pagpapakamatay, ngunit sa buhay na ito, si Zephyr ay hindi titigil sa anumang bagay upang panatilihing ligtas siya. Spock. Lincoln. Kung nalaman ko na nilagyan mo ng kahit isang daliri ang buhok niya, hindi ako magpapakita ng awa. Napaisip si Zephyr habang pinabilis ang kanyang bilis, naglalaho sa ere. Ang mga Khan ay ang pangalawang pinakamalaking bahay sa Starlight City. Ang sambahayan ng Khan ay parang isang kastilyo, o isang kuta. Ito ay ibang-iba kaysa sa mga karaniwang nakatira. Sa palasyong ito, ang lahat ay engrandi, hanggang sa bawat maselang detalye. Lahat ay yari sa kamay ang nakapalibot na mga puno, bulaklak, damo, batis, at bato. Lahat ng kamay na inilagay ng mga pinakakilalang arkitekto at taga-disenyo. Sa paligid ng perimeter, isang tropa ng mga gwardya ang nakamasid na may hawak na mga sandata. Paminsan-minsan, ang mga gwardya ay paikutin ang kanilang pwesto, hindi na kompromiso sa anumang kasiyahan nang makita ang enerhiya na ibinubuga ng mga gwardya, sila ay hinuhusgahan na mga lakas ng antas 5. Ang bawat pag-ikot ay magdadala ng 7 lalaki, magkakaroon ng 3 pag-ikot sa ngayon, ibig sabihin, kabuoang 21 lakas ng mga level 5 ang nasa lupa. Ang bastard na si Spock lang ang magkakaroon ng ganoong kalaking security detail para protektahan siya. Master, ipinatawag na ang alipin ni Zephyr. Matutuwa si Master Lincoln sa regalo mo, masayang bulong ng mga katulong kay Spock habang nakaluhod. Ha! That girl's as pretty as a lily, of course he'd love it. Who knows? Baka bigyan pa niya ako ng ilang magandang kalidad na pills na mapipili ko para dito, tumawa si Spock. Ngunit mabilis na sinundan ng pagniwi. Kawawa naman si Zephyr. Napakadali mong bumaba. Kung hindi dahil sa pagtanggi mo sa alok ni Greenwood, lakas na sana ako ng level 9 ngayon. Puno ng galit ang mukha niya. Zephyr, isa kang matapang na itinapon ang sarili mo sa Feather Forest. Malamang patay ka na ngayon, ha? Patuloy niya. Kahit patay ka na, sisiguraduhin kong hindi ka mapakali. Ang pinakamamahal mong dalaga ay papunta na sa Lincoln para sa kanyang kasiyahan. Kumain ka na, si *Ent. Dumura kay Spock. Nang marinig ang mga napakaruming sumpa, ang mga katulong ni Spock ay nabahala, at sila ay nanginag sa kanilang lugar. Nahuli na ba si Lewis? Malamig na tanong ni Spock habang ibinaling ang tingin sa mga nakaluhod na katulong. Hindi, Panginoon. Wala pang salita tungkol dito, sagot ng isa para sa kanila. Not to worry my lord, si Lewis ay isang strength lang ng level 5, paano niya sila matatakasan? Wala sa tanong ang pagkakahuli niya. Dagdag pa ng isa. Mga hanggal, paano mo hahayaang laganap ang isang insektong gaya ni Lewis sa ilalim ng iyong mga ilong sa lahat ng ito? Bakit pa kita iingatan? Kung hindi dahil sa tip ng isang tao, wala sa atin ang magiging mas matalino. Sagot ni Spock, naging bato ang kanyang mukha. Patawarin mo kami, Panginoon ko. Mabilis na nag-react ang mga katulong matapos nilang makita ang ekspresyon ni Spock. Sa sandaling iyon, isang figure ang nakita habang mabilis itong lumalapit sa perimeter ng Khan. Ang mga gwardya, nang makita ang paglapit nito, ay sumigaw sa sospek. Sino ito? How dare you come unannounced? Diba? Bago pa makumplito ng gwardya ang kanyang pangungusap, isang mabilis na laslas ang nagmula sa energy blade ni Zephyr, at hinati nito sa kalahati ang gwardya. Walang makakapidyo sa kanyang galit na galit, at walang makakapagligtas sa kanila. Mabilis si Zephyr, sa bawat galaw niya,
Isang tao ang namamatay sa loob ng isang segundo. Inatake tayo. Lahat, siguraduhin na ang master ay ligtas. Forward my brothers, stop him. Ito ay isang ganap na kaguluhan sa mga lalaki habang si Zephyr ay nagngangalit sa kanilang mga hanay. Zephyr stood kanyang lupa, hindi natitinag, siya stared down sa mga singil ng guards. Puro pula ang nakita niya, alam niya ang susunod na mangyayari. Papatayin niya ang lahat ng humahadlang sa kanya. Ngayon, ang Khan ay matututo ng isang kaayla hilakbot na katotohanan kung sino man ang nanggulo kay Zephyr, ay magbabayad ng pinakamataas na presyo. Kabanata 37. Anong nangyayari sa labas? Galit na tanong ni Puck matapos niyang marinig ang kaguluhan sa labas. Hindi maganda, Panginoon ko, may dumating na umatake sa atin. Makapangyarihan siya, marami sa ating mga tauhan ang napatay niya. Ulat ng isang gwardya na nagmamadaling pumasok sa silid. Paano ito posible? Ang Khan ay may pinakamahusay na seguridad sa ngayon. Sino ang maglalakas loob na dumating ng walang babala? Tanong ni Puck, gulat na marinig ang balita. Pinatong niya ang kamao niya sa mesa at lumabas ng kwarto. Gusto kong makita ito para sa aking sarili, na napakatapang na maglakas loob na salakayin ang Khan. Ungol ni Puck. Ayan na siya. Patayin mo siya. Sa labas ng mga tarangkahan, 10-10 armadong gwardya ang bumagsak kay Zephyr. Ginalaw ni Zephyr ang kanyang espada, tulad ng isang isda sa tubig, hiniwa niya at nilaslas ang kanyang paraan sa mga hanay, na walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. 7 slashes unang slash. Siya yelled, ang kanyang tono commanding tulad ng isang hukbo general, gayunpaman, panatag tulad ng magiliw na bulong ng magkasintahan. Ang kanyang espada ay kumaway sa larangan ng digmaan, nagdulot ito ng banayad ngunit kumikinang na mga refraction ng liwanag. Ito ang unang pagkakataon na gumamit si Zephyr ng 7 slashes laban sa iba. Ang estilo ng espadang ito ay may 7 laso, bawat laslas ay may dalang malaking kapangyarihan at puwersa, bawat galaw ay mas mahusay kaysa sa huli, marami ang mahuhulog sa harap nila. Ang talim ni Zephyr ay marahas na bumaril sa larangan ng digmaan, katulad ng isang dam na sinira, ang kanyang kapangyarihan ay bumagsak sa kanyang mga kaaway. Marami sa mga gwardya ang napatay sa isang iglap, ang kanilang mga katawan ay nahulog sa lupa ng magkadikit. Grabe ito. Masyado siyang malakas. Pumorma ka na. Tawag ng isang gwardya sa likuran, ang kanyang mga hiyawan ay nagdadala ng matinding takot. Bilis, pumorma ka. Dagdag pa ng isa. Nagtipon ang mga natitirang gwardya, pagkatapos ay mabilis na nagpalit ng kanilang mga hakbang at porma sayon. 20 o higit pang mga gwardya ang nabuo sa isa't isa habang sila ay nasa porma sayon. Ang kanilang plano ay lumikha ng isang shield wall. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga enerhiya at mabilis na pagpapatatag sa kanila, ang mga gwardya ay umaasa na makabuo ng isang hindi malalampasan na shield wall. Ilipat. Sinenyasan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na sumulong habang siya ay sumisigaw. Ang porma sayon ay gumalaw bilang isa, ang kanilang mga enerhiya ay nagtapos sa isang payong na proteksyon. Atake. Dumating ang utos na naghudyat sa bawat bantay na umatake ng sabay-sabay, na nagpapadala ng kanilang lakas. Bagamat hindi nila alam kung sino ang umaatake, nakikita kung gaano siya kalakas, pinagsama ng mga gwardya ang kanilang lakas sa isang todong pag-atake. Lahat ng 20 sa kanila ay nagtaas ng kanilang mga sandata, at umakbay sa pagbuo ng labanan. Bago niya alam, si Zephyr ay napapalibutan ng mga pilak na pagmuni-muni. Nagsimula ang isang todo atake, natagpuan niya ang kanyang sarili na marahas na nagtatanggol sa kanilang mga suntok. Kung gaano kalakas si Zephyr, ang lakas ng 20 lalaki na pinagsama ay walang alinlangan na malaki para sa kanya, na nagpadala sa kanya sa pagtatanggol. Dinurog ng kanilang pinagsamang lakas si Zephyr. Tumayo si Zephyr, ang puwersang tumama sa kanya ay nagpadala ng shockwave sa pamamagitan niya at sa lupa, at nabasag ito. Patayin siya ngayon. Tuwang-tuwang sumigaw ang isa sa mga guard matapos nilang makitang nasa defensive si Zephyr. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang kaluwagan.
Mabilis na tumawag si Zephyr, 7/2 slash. Sa isang iglap na panandaliang pagkislap ng isang talon ay makikita, ang talon ay lumabas-labas sa larangan ng digmaan. Lahat ng natitirang mga gwardya ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanilang katawan. Hindi nagtagal, sila ay itinapon sa isang nakakagulat na pagsabog. Kalalabas lang ni Puck sa kwarto, puno ng gulat ang mukha. Isang katawan ang lumipad patungo sa kanya bago ito nahati sa kalahati ng paglipad, pagkatapos, lumapag ito sa harap niya. Kabanata 38. Paano? Si Puck ay may higit sa 30 gwardya sa paligid, ngunit ang natitirang nakatayo ay isang dakot. Bawat guard ay kahit isang lakas ng level 5. Lahat sila ay pinili ng kanyang ama, si Mist mismo. Ang cream ng pananim. Just who in the H***ill are you? Bakit ka pumunta? Patayin ang lahat ng tauhan ko, at balak akong salakayin. Gusto mo bang gawing kaaway ang iyong sarili ng kan? Puck hissed sa pamamagitan ng gritted ngipin, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang kanyang titig na walang tigil, at ganap na nakatuon sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan, ang lalaki ay naliligo sa sariwang dugo ng kanyang dating marangal na mga gwardya. Itinulak ni Zephyr ang kanyang buhok, at itinaas ang kanyang ulo upang harapin si Puck, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanganib na layunin. Ikaw. Nang makita niya ang mukha ni Zephyr, hindi napigilan ni Puck na matawa. Bagamat hindi siya nakilala ng iba, kilalang kilala ni Puck ang mukha ni Zephyr, hinding-hindi makakalimutan ni Puck ang lalaking pilit niyang binubura ng matagal. Zephyr. Paano? Buhay ka pa. Sabi ni Puck habang tumatawa, this was all too strange for him. Hindi siya makapaniwala na ang umatake sa kanya ay si Zephyr. Ang ganoong kapangyarihan, ang kakilakilabot na kakayahan, ang malamig na mga mata, ito ay ganap na naiiba sa Zephyr na kilala niya. Ikinalulungkot kong binaygo kita, Puck. Sabi ni Zephyr, na may tono na kasing lamig ng hangin. So what if you're not dead? I'll give you credit though. I thought you'd be Monster Chow by now, sagot ni Puck. Pero hindi na yun mahalaga. Hindi ko alam kung paano ka naging malakas, pero kapag dumating na ang tatay ko, matatapos na ang lahat para sa iyo. Puck hissed, at pagkatapos ay nagpatuloy ng ngumiti ng may pagmamalaki. Zephyr my old chap, let me give you some advice. Be a good boy and stand down. Ibaba ang mga braso mo ngayon at hintayin ang corporal punishment. Patuloy niya. Bagamat alam niyang napakalakas ni Zephyr, hindi natakot si Puck. Nasa ilalim ng kontrol ni Mist ang kan, gaano man kalakas si Zephyr, hindi siya makakaasa na makakalaban niya ang buong angkan. Parusa. Bahagyang tumawa si Zephyr. Nagalit si Puck nang makita ang reaksyon ni Zephyr. Yup. Zephyr, pinatay mo lang ang maraming kan guardsman, magiging mabilis ang parusa mo, at matindi. Hindi lang ikaw ang maghihirap, kundi ang iyong. Bago natapos ni Puck ang kanyang pangungusap, nawala si Zephyr, at sa isang iglap, naramdaman ni Puck ang isang suntok sa kanyang bituka. Biglang nagluwa si Puck ng isang subo ng dugo, nanginginig ang kanyang katawan dahil sa hampas, parang naging putik ang kanyang loob. Ang sakit na ito ay napakatindi para sa kanya na halos hindi mailabas ang hininga. Hinawakan siya ni Zephyr sa leeg, at hinayla palapit. Stop! Zephyr, anong ginagawa mo? Sigaw ng katulong ni Puck. Ang lakas ng loob mong ay patong ang iyong mga kamay sa Master Puck. May isa pang tumunog. Dito maaaring mag-react ang kanyang mga katulong, na may galit din. Masyadong mabilis si Zephyr para sa kanila. Tumahimik ka. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Zephyr sa leeg ni Puck at naging dahilan iyon ng mahinang pag-iyak niya. Pinagmasdan ni Zephyr ang kanyang paligid. Ang kanyang matinding titig ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat, na nagdulot ng pag-goosebump sa kanilang mga balat. Zephyr, how are you so strong? This is impossible. Isa akong lakas ng level 7. Sumirit si Puck sa bibig na puno ng dugo, halatang nasasaktan siya, gayunpaman, nagawa pa rin niyang ilabas ang mga salitang iyon. Kabanata 39. Masyadong mabilis ang galaw ni Zephyr, masyadong maliksi,
Isang lakas ng level 7 ay hindi makakasabay. Si Zephyr ay isang B** starred lamang kay Puck, paano niya ito na-overpower? Ginulo ni Puck ang kanyang utak para sa isang sagot. Muling pinasok ni Zephyr ang kanyang tuhod sa bituka ni Puck, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Nasaan si Leia? Hiling ni Zephyr, ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Leia, yung maid mo. Hahaha. She was such a nice plaything. Her skin was silky smooth. Also, heavenly ang mga ungol niya. Hahaha. Panunuyan ni Puck. Si Zephyr, sa kanyang galit na estado, ay nagpadala ng isang kamao kay Puck. Ang lakas ni Zephyr ay tumaas ng husto mula noong nagsimula siyang magsanay sa ilalim ng Wei, ito ay maihahambing sa isang agility fighter, at hindi rin nahuhuli. Hindi magtatagal si Puck. Kamao, pagkatapos ng kamao, na konektado sa mukha ni Puck, at subo, pagkatapos ng subo ng dugo ay lumipad palabas sa bibig ni Puck. Iyak, 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 dumating at umalis, hindi nagtagal, namamaga at na-deform ang mukha ni Puck. Zephyr, B** starred ka, hinding-hindi ka mapapatawad ng Panginoon. Sigaw ng malapit na guard. Bagamat ang ilan sa mga gwardya ay nakaligtas at malapit na, walang nang ahas na pigilan siya. Hindi nagsasalita. Tanong ni Zephyr, may pilit ng ngiti sa labi, napaatras siya para sa isa pang suntok. Magsasalita ako. Please, stop, pakiusap ni Puck. Sinuntok pa rin siya ni Zephyr, this time, far worse than those before. Sa ilalim ng kanyang mga suntok, si Puck ay umubo ng maraming dugo. Namutla ang mukha niya, parang papel. Zephyr, bakit hindi ka tumigil? Mahinang tanong ni Puck. Hindi niya napigil ang itanong ito kahit na concussed siya, at halos hindi na siya makapuyat. Next time, answer quicker. Let's continue. Sabi ni Zephyr habang nauurong muli ang kamao. Stop. Please. Zephyr. Master Zephyr. No. Lord Zephyr, please. Please, I'll tell you everything, just stop. Pakiusap ni Puck. Si Leia ay ipinadala lang kay Master Lincoln, hindi niya ako kasama. Bago natapos ni Puck ang kanyang pangungusap, isang laslas ang lumipad sa kanya. Sigaw ni Puck. Aking braso. Na may tinig na puno ng paghihirap. Pinutol ni Zephyr ang braso ni Puck, at nang walang pag-aalinlangan, inihagis si Puck sa tabi at mabilis na tumakbo patungo kay Lincoln. My lord, okay ka lang ba? Nagmamadaling tanungin siya ng mga katulong niya nang makaalis si Zephyr. Mabilis na nagpunas ng kilay ang mga tao sa paligid at inasikaso si Puck. No. I'm all left now. F***you. Kunin mo ako, my father, now. I will F***king kill that dog. Sigaw ni Puck, ang mga hiyaw niya ay parang baliw na umaalingaw-ngaw sa looban. Naka-full throttle ang Lightfoot ni Zephyr, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. F***. In my past life, nagpakamatay si Leia para hindi madungisan ni Lincoln. I've got a new chance now, I can't just throw it away like that. Lincoln. You be **starred, I'm coming for you. Si Lincoln ay ang gamot ng Khan. Noong ang ama ni Zephyr ay nasa paligid pa, ang posisyon ni Lincoln ay karaniwan, ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagkawala ng kanyang ama, pagkatapos na kunin ni Mist ang Khan, agad na tumalon si Lincoln sa hagdan ng lipunan. Ngayon, halos hindi kinikilala ni Lincoln si Mist, sa pag-aakalang pag-aari na niya ang Khan, at siya lang. Maraming miyembro ng Khan ang hindi nagustuhan kay Lincoln. Siya ay nakakaabala sa pinakamahusay, isang maton sa pinakamasama. Gayunpaman, kailangan ng Khan si Lincoln, dahil siya lamang ang makapagbibigay sa kanila ng kanilang kailangan. Kabanata 40. Hindi nagtagal, natagpuan ni Zephyr ang kanyang sarili sa harap ng isang malaking pagoda. Ang pagoda ay mas malaki kaysa sa mga burol ng Khan, ito ang pinakadakilang istruktura sa loob ng Khan. Walang gaanong depensa sa paligid, 3 nakabaluti na gwardya lamang ang nagbabantay sa base.
Ang tatlong lalaking ito ay bawat lakas ng antas 7, bawat isa ay makapangyarihan sa kanilang sariling paraan. Nakabantay sila habang binabantayan ang quarters ni Lincoln, nagpapatrolya sa paligid na may pagmamalaki. Kilala ni Zephyr ang tatlong ito. Sila ay mga lalaking kan, ngunit naging buhay ng pagiging mga alipin ni Lincoln. Bagamat nasa 30s na sila ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Gayunpaman, ito ay sa pamamagitan lamang ng mga table tasks ni Lincoln, na pagkatapos ay ipinaliwanag ang kanilang katapatan sa kanya. Boy, this is Master Lincoln's quarters. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pumasok? Umalis ka dito. Sigaw nilang tatlo at hinaranggan ang paglapit ni Zephyr. O ikaw pala ang B*****. Bakit ka nandito? Sarkastikong tanong ng isa sa mga lalaki, nang makilala siya nito. Teka, may mali, puro dugo ang katawan niya. Bulalas ng dalawa pa nang mapansin ang taong ito na may dugo. Unang slash. Zephyr stated as he sent out his blade, hindi. Ungol ng isa sa kanila. Nahuli ang tatlong lalaki sa kanyang pag-atake. Isang pagsabog ng pulang-pula ang sumabog mula sa kanilang kinatatayuan. Ang mga patak ay umulan sa lupa at pininturahan ito ng pula. Bago ito, maaaring panasan ng Earth Shatterer ni Zephyr ang strengths of level 8, gamit ang kanyang kapangyarihan ngayon, anong problema ang maibibigay sa kanya ng tatlong idiot? Who dares? Isang galit na boses ang umuungol. Isang malaking palad ng mystical energy ang lumipad patungo sa direksyon ni Zephyr. Ito ay hindi ordinaryong pag-atake, ang palad mismo ay mukhang kalahating totoo. Ang kapangyarihan ng umaatake ay hindi nagkakamali. Kasunod ng paunang pag-atake na ito, ang hangin sa paligid ay gumiling laban sa sarili nito. Umalis ka sa daan ko. Sigaw ni Zephyr, hindi kumikibo, nagpadala siya ng kamao upang salubungin ang palad. Bagamat ayaw ni Zephyr na lubos na umasa sa kanyang kamao, minsan, maaari itong magamit. Anuman, ang mga kamao ni Zephyr ay kasing lakas ng dati. Ang dalawang kamay ay nagtagpo, at nagpadala ng isang malaking shockwave, na lumikha ng isang dumadagandong na tunog. Ang alikabok sa paligid ay sumipa, at nagdala ng isang kumot ng alikabok. Hindi inaasahan ng umaatake ni Zephyr na magkakaroon siya ng ganoong kapangyarihan. Ang kamao ni Zephyr ay bumangga sa kanya sa sobrang galit na nagpa-atras sa kanya ng maraming hakbang, na inihayag ang kanyang sarili. Si Zephyr ay hindi natitinag, at pinindot ang kanyang mga pag-usad upang i-lock ang lalaking nasa harap niya. Hindi magpapakita ng awa si Zephyr sa lalaking ito. Hinding-hindi magpapakita sa kanya ng awa si Zephyr. Ngayon, mamamatay ang mga alipors ni Wesley Lincoln. Nakatitig si Wesley kay Zephyr, nanlalaki ang mga mata. Hindi rin siya makapaniwala sa kapangyarihang pinalabas ni Zephyr. Nanginginig pa rin ang palad niya sa sakit na ginawa ni Zephyr sa kanya. Hindi makapaniwala si Wesley na ang napakagaling na kamao, ay nagmula sa isang manlalaban na nasa ilalim niya.